Bagong first five ng Barangay Ginebra ngayong wala na nga si Jamie Malonzo sa kanila. Ngayong pumirma na nga si Jamie sa Kyoto Honorees ng Japan B-League ay paano kaya maapektuhan ang rotation nila at sino-sino ang first five at magiging kapalitan nila. Tara at ating alamin mga idol. Una, para sa point guard position ay walang iba kundi ang dating PBA MVP na si Scottie Thompson. Alam naman natin na solid pa rin ang PG ng Ginebra dahil nasa era pa itong si Scottie ng kalakasan niya. Mahirap palitan ng isang Thompson dahil kahit point guard ito ay madalas siya din ang leading rebounder ng kanyang koponan. Para sa shooting guard position naman ay walang iba kundi si Stephen Hall. Dati ay kinuha ni Coach Tim ito dahil sa kanyang offensive skills pero habang nagtatagal ay na-develop ni Coach Tim Cone ang kanyang depensa na kung saan ay siya na rin ang tinaguriang stopper ng barangay. Pwede din siyang gamitin sa tres kung saan versatile nga ito dahil sa kanyang height at length at samahan mo pa ng kanyang athleticism. Para sa center naman ay ang high flyer na si Jepet Aguilar. Although nagkakaedad na si Jepet ay masasabing contender pa rin siya at isa sa mga legit stopper ng isang big man tulad ni Junmar Fajardo. Sa edad na 38 years old ay ipinakita ni Jepet sa nakaraang All-Filipino Conference na kaya pa rin niyang sumabay. Nakakuha lang naman siya ng average na double-double at samahan mo pa yan ng 3.7 assists per game, kaya naman solid pa rin ang center ng Ginebra. Para sa power forward position naman ay ang lately lang na na-acquire ng barangay na si Jet Troy Rosario. Isang malaking tulong nga sa Ginebra ang isang Troy Rosario dahil sa magaling itong kumuha ng offensive rebound. Although nakukulangan ng mga Ginebra fans sa kanyang scoring ay may impact pa rin ito sa laro dahil mas nakakapagpahinga at napapadali ang trabaho ng isang Jepet Aguilar. Kailangan lang maging consistent ni Rosario sa kanyang mga putback at i-improve ang kanyang shooting para mas lalong maging threat din ito sa mga kalaban. At para naman sa final spot ng Ginebra ay si Justin Brownlee ang kukumplito sa kanilang first five. Dahil sa Commissioner's Cup ang susunod na conference ay mayroong import kaya naman si Justin Brownlee ang papalit sa pwesto ng isang Jamie Malonzo kapag All-Filipino Cup. Kung nagtataka kayo bakit gano'n na lang basta-basta binitawan ng Ginebra si Jamie Malonzo ay isa sa mga dahilan ay dahil may Justin Brownlee naman na papalit sa kanila. Hindi pa rin naman natin maiiwasan na kahit sa nagkakaedad na itong si JB ay masasabi nating best import or best choice pa rin siya ng Ginebra dahil sa familiarity na meron ito sa barangay. Kaya hindi mo rin naman gaano mararamdaman ang pagkawala ng isang Jamie Malonzo. Sa substitute naman ay si RJ Abarientos ang papalit kay Scottie Thompson, so kahit pinalitan ng isang Thompson ay mukhang walang pagbabago dahil sa mala rookie veteran na laruan ni RJ. Kung ilalagay mo nga din sa ibang teams ito ay malaki ang chance na siya ang gawing starting guard nila. Sa shooting guard position naman ay si Maverick Ahanise ang papalit sa isang Stephen Hall. Alam naman natin na kapag pumutok din itong player na ito ay isang malaking tulong para sa barangay. Hindi lang magaling ito sa shooting kundi may driving at passing skills din na gaya ng isang point guard. Kaya naman para sa role players ng Ginebra sa backcourt ay solido pa rin talaga. Pagdating sa center position ay hindi pinagsasabay inaalis ni Coach Tim Cone itong si Jepet at Rosario. Usually kapag last 3 or 2 minutes na ng first quarter ay pinapalitan na itong si Jepet at nag-stay pa rin si Rosario at pagdating ng 9 minutes. Sa second quarter ay papalitan naman ulit nito ni Jepet. Pagdating ng 5 minutes sa second quarter ay muling pagsasabayin si Aguilar at Rosario at dito na unti-unting binabalik ni Coach Tim Cone ang kanyang first five. Sa makakapalitan naman ni Justin Brownlee ay wag na nating problemahin dahil sa madalas naman itong gamitin ni Tim Cone. Pinapalitan naman ito ni Stephen Holt ng 3 to 4 minutes para makapagpahinga lang din. Pwede din makapalitan nito ang unti-unti nang nagbabalik na sa Jeremiah Gray na kung saan ay may shooting din ito at good sa number 2 or number 3 position. Nandyan pa ang mga role players ng barangay na sina John Pinto, Jason David, Raymond Aguilar, Ben Adomos at iba pa, kaya naman kahit wala ng Jamie Malonzo ay intact pa rin ang lineup nila. Sa mga di nakaalam ay 1 year lang naman ang kontrata na pinirmahan ni Jamie sa Japan B-League kaya hindi malayo na magbalik din ito para sa barangay. Ikaw idol, anong masasabi mo sa lineup ng Ginebra na walang Jamie Malonzo?